magbibigay ng kanyang mabuting balita. Amen? At ang inyong lingkod naman, nakasangkapan ng Panginoon ngayong gabi, na nakatayo sa inyong harapan, ay magbabahagi naman po ng mensahe ng Panginoon. Amen? Amen. At kayo, anong inyong gagawin? Amen. Anong gagawin ninyo? Makikinig. Sinabi niyo yun, ha? Amen. Makikinig po kayo, ha? Amen. Okay, kung makikinig po kayo, kung kayo magpapasimula na, brothers and sisters. Ang nabasa natin mabuting balita ngayong gabi, mga minamahal, ay tinatawag natin farewell message Farewell ng message. Panginoon sa kanyang mga alagad. Ang ibig kong sabihin, ito po yung mga huling pananalita o mga huling pakikipag-usap ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Sapagkat kung pagnindayan natin mabuti balitang binasa natin, ay mapapansin po natin dito na ang Panginoon po ay unti-unti na po siya nagpapaalam sa kanyang mga alagad. Bakit po, mga minamahal? Sapagkat nais ng Panginoon yung kalooban ng Diyos na nagsuko sa kanya dito sa balat ng lupa, brothers and sisters, ay mangyari at maganap sa buhay ng mga taong kagaya po ninyo na may pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Amen po ba? At ang sabi nga ng salita ng Panginoon, sa John chapter 16 verse 7, sabi ni Jesus sa wikang Banyaga, "It is better for me to live so that the Holy Spirit will come." Sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kinakailangan ako ay umalis upang dumating yung ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo nung una pa. Amen? So ang ibig sabihin ng Panginoon, kinakailangan niya na umalis sa balat ng lupa at bumalik sa piling ng kanyang Ama upang yung pangatlong persona, yung Espiritu Santo na sinabi na ho ng Panginoon na pangako ng Ama sa lahat ng mananampalataya ay dumating dito sa balat ng lupa. Amen? Kamakailan lamang noong pong last June 8, noong linggo, ay ating pong i-celebrate yung kaarawan ng simbahan. Kapag sinabing kaarawan ng simbahan, ito po ay nagpapatungkol sa pagbaba ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kailan po nangyari yon? Noong panahon ng Pentecost. Salamat po, Inay, ha? Kasi baka hindi po nila alam, no? Buti na andyan po kayo. So, nung linggo, tayo ay nag-celebrate ng Pentecost. Anong ibig sabihin ng Pentecost? 50 days, 50 días. Ang isa pang kahulugan ng Pentecost ay pagbaba ng kapangyarihan ng Espiritu Santo sa buhay ng mga taong may kaugnayan at may relasyon sa Diyos. Ikaw yon at ako. Amen? Tayo mga Katolikong Kristiyano, meron tayong doktrina o paniniwala na meron tayong isang Diyos pero may tatlong persona. Amen? We have one God but three in person. Ano po yun? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen? Bago sumabit, brothers and sisters, yung tinatawag nating Pentecost, kung matatandaan po ninyo, 2 linggo na po nakakalipas simula ngayon, i-celebrate natin yung pag-akyat ng Panginoon sa langit. Kailan po nangyari yun? June 1. Amen po? That was the first Sunday for the month of June. I-celebrate natin yung ascension of Christ, yung pag-akyat ng Panginoon sa langit. At natupad yung kalooban ng Ama sa pamamagitan ni Jesus na sinabi ng mabuting balita, kinakailangan na si Jesus ay umalis at bumalik sa piling ng kanyang Ama upang dumating yung ipinangako ng Ama, yung pagbaba ng Espiritu Santo, at ito ay nangyari noong June 8 sa pagse-celebrate natin ng Pentecost. Amen po? Yung binasa natin mabuting balita kanina, from verse
verse 12 to verse 15 ng John chapter 16, ang pinapatungkulan doon ng Panginoon na sinasabi niya na darating ay walang iba kung hindi ang Espiritu Santo. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? So ngayong gabi, yan ang ating pag-uusapan. Ang ating pag-uusapang mensahe ng Panginoon ay may kaugnayan doon sa ipinangako ng Ama, yung Espiritu Santo. Kayo po ay Biyernes, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, 5 araw na, brothers and sisters, simula nang dumating ang pangako ng Ama. Ang Espiritu Santo, mga minamahal, ay meron siyang malaking tungkulin sa simbahan. The Holy Spirit has the vital role in this church. Meron siyang pangunahing layunin o papel. Meron siyang major role dito po sa simbahang ito. At ang lahat ng mga taong kagaya po natin na may relasyon sa Panginoon, na may pananalig sa Kanya, kabilang tayo, mga minamahal, doon sa mga taong gusto ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ngayong gabi ay maunawaan natin kung ano po yung role, kung ano po yung papel, kung ano po yung gampanin ng Espiritu Santo sa buhay ng mga mananampalataya. Amen? So tonight healing message ay pinamagatan ko pong the ministry of the Holy Spirit on the believers. Sa Tagalog, ang gawain, ang ministeryo, ang trabaho ng Espiritu Santo sa mga mananampalataya. Bakit ko po sinabing mga mananampalataya? Sapagkat ang mensahe nito ay para po sa mga mananampalataya lamang. This message is for believers only. Ang ibig kong sabihin, kung wala tayong kaugnayan sa Panginoon at wala tayong paniniwala tungkol sa Espiritu Santo, mga minamahal, hindi mo maiintindihan yung gustong gawin sa iyo ng pangatlong persona. Hindi ito maiintindihan at matatanggap ng mga unbelievers, ng mga makasanlibutan, ng mga makamundo, yung mga taong walang panahon sa Diyos. Ang makakaintindi lang nito ay ang mga taong katulad natin ngayon na nagsisimba, nagbabasa ng Biblia, nakikinig ng salita ng Diyos, naglilingkod sa Panginoon at umaattend sa prayer meeting. That's why this healing message na gusto ko pong i-share sa inyo ay para sa mga mananampalataya lamang. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So my first question is, what are the ministry of the Holy Spirit on the believers? Ano nga ba yung ginagawa? Ano nga ba yung gawain ng Espiritu Santo sa buhay natin lahat bilang mga mananampalataya ni El Shaddai? Una, the Holy Spirit as empowerment. Sabihin ko, empowerment. Sa Tagalog nun, bilang pagpapalakas. Amen po ba? Ang banal na Espiritu ay nagbibigay sa mga mananampalataya ng kapangyarihan. Amen? Ang pangatlong persona, yung Espiritu Santo, siya po ay nagbibigay ng kapangyarihan sa buhay ng mga mananampalataya. At ano ang purpose nun? Ano ang layunin? Bakit tayo ay binibigyan ng kapangyarihan ng
bilang pagpapalakas. Binibigyan tayo ng Espiritu Santo ng kapangyarihan upang ikaw at ako ay maging saksi, maging buhay na patotoo ng salita ng Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi po ng Acts chapter 1 verse 4, Aklat ng Gawa, ang kabanata ng 1, ang talata po ay 4. Sabi dito, sinabi ni Jesus, at samantalang siya'y kasama pa nila, kanyang pinagpilinan sila, huwag muna kayo maalis sa Jerusalem. Hintayin roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Habang kasama po ng Panginoon ang kanyang mga alagad, sila po ay sinabihan ng Panginoon. Sila po ay binigyan ng Panginoon ng instruction. Ang kausap ng Panginoon dito yung mga alagad niya. At ito ang kanyang instruction. Sabi ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin roon yung ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Amen po ba? Yung sinabi ng Panginoon tungkol sa pangako ng Ama, ito ay nagkaroon ng fulfillment o nagkaroon ng kaganapan. At ang sabi po ng Acts chapter 1 verse 8, sabi po ng Aklat ng Gawa, kabanata 1, ang talata ay 8. Sa talata ito nasasabihin ko sa inyo, ito yung sinasabi ng Panginoon. Yung katuparan ng pangako ng Ama, yung pagbabar ng Espiritu Santo sa buhay ng mga mananampalataya. Anong sabi ng Acts 1:8? And you shall receive power after the Holy Ghost will come upon you. At ang sabi ni Jesus, and you will be witnesses for me from Jerusalem to Samaria and to the whole world. Ano po yung unang gawain ng Espiritu Santo? Ang unang gawain ng Espiritu Santo sa buhay natin, tayo ay binibigyan niya ng lakas. Bilang pagpapalakas, tayo ay binibigyan ng Espiritu Santo ng authority, ng abilidad, ng strength, ng kakayanan, ng kapangyarihan para ano? Para ikaw at ako ay maging buhay na patotoo ng Panginoon at ng Kanyang salita. Palakpakan natin ang Panginoon. Paano ko gagawin yung Brad? Hindi naman ako Brad nag-aral ng Biblia. Paano ko gagawin yung Brad? Hindi nga ako marunong magpaliwanag ng salita ng Diyos. Mahiyain ako, Brad. Nervyoso ako. Matatakotin ako, Brad. Hindi ko kaya humawak ng mikropono para mag-share tungkol sa Panginoon at sa Kanyang salita. Alam ho ng Panginoon ang kahinaan natin bilang tao, lalo na pagdating sa pagpapalito tungkol sa Panginoon. Marami sa atin ganyan ang mga palusot, kabado, nervyoso, matatakotin, mahiyain. Kaya kapag tumatawag yung MC para magpagtoo kayo, walang lumalapit. Pero tanungin mo sila, sino pinagpala ng Diyos? Ang lakas ng lugar ni magtaas ng kamay, Brad, ako ang pinagpala ng Diyos. Tawagin mo siya para magpagtoo. Ayaw magpunta ng harapan. Ikinahihiya yata niya na ipagsigawan niya sa buong taga San Roque na siya'y pinagpala ng Panginoon. Alam niyo po, brothers and sisters, nalulugod si El Shaddai kapag meron siyang ginawa sa inyo at pagkatapos ay inyong ipatotoo. Narinig po ninyo? Habang ipinatotoo
ang Diyos ay natutuwa doon. Nabibigyan siya ng karangalan. Nabibigyan siya ng kaluwalhatian. At kapag kada Biyernes, ganyan ang inyong ginagawa, ang gagawin ng Diyos, lagi niya kayong pagpapalain, gustong takal, siksik, liklik at umaapaw. Kasi alam ng Panginoon, ipatotoo mo siya. Ngayon, huwag kayong masurpresa. Huwag kayong magulat kung bakit ang tumal-tumal ng dating ng biyaya ng Panginoon sa inyo. Kasi alam ng Panginoon, mahihain na kayo. Tinutultukan natin yung biyaya ng Diyos na gusto pa niyang ibigay sa inyo sa baba ng paraan, Brad. Kapag ikinahiyaan natin siya. Hindi ba sabi ng Biblia? Kapag ikinahiya mo ko dito sa lupa, sabi ng Panginoon, ikakahiya din kita sa langit. Kasi darating ang panahon kapag humarap tayo sa Panginoon, at hindi tayo papansinin ng Diyos, sasabihin natin sa Panginoon, Panginoon, every Friday, na andun ako sa San Roque, wala akong absent. Sabi ng Panginoon, hindi kita kilala. Narinig po ninyo? Sabi ng Panginoon, pasensya ka na lang, hindi kita kilala. Kasi nung magtabag yung MC para magpatotoo, hindi ka naman nagpatotoo. Hello? Tingnan niyo po, brothers and sisters. Wala tayong dahilan para hindi po tayo magpatotoo. Kasi lahat tayo pinagpala ng Diyos. At inuulit ko sa inyo kanina, hindi natin kailangan mag-aral ng salita ng Diyos o kaya magmemorya ng talata ng kanyang salita sa Biblia para magpatotoo sa Panginoon. Sapat na kay Jesus na ang lahat ng napapakinggan natin sa prayer meeting na sa kanyang salita at tinatanggap natin, sapat na kay Jesus na paglabas mo ng simbahan, nakikita sa iyong pang-araw-araw na buhay yung salita ng Diyos na napapakinggan mo dito. It is enough. Yung makita sa iyong buhay na nag-ooperate at nag-activate yung mensahe ng salita ng Diyos na pinapakinggan mo at tinatanggap mo dito. Amen po ba? Ang pagiging living witness ng salita ng Diyos at ng Panginoon hindi nagsisimula sa loob ng prayer meeting. Nagsisimula ito sa panahon na ikaw ay lalabas na ho ng prayer meeting. Alam niyo kung bakit? Kayo mga taga rito sa Cavite City, kilalang-kilala kayo ng mga taga rito. Alam nila kasi every Friday, nagsisimba kayo dito. Alam nila na every Friday nagpe-prayer meeting kayo dito. Alam nila na kayong lahat ay mababait. Karinig po ninyo? At eto nakatutuwa sa kanila. Paglabas nyo rito, mga minamahal, inaabangan nila kayo. Ang inaabangan nila sa inyo, yung inyong sasabihin at gagawing mali. Hindi nila aabangan yung mabuti at tama ninyong sasabihin at gagawin. Ang inaabangan nila, yung inyong sasabihin mali at yung gagawin ninyong mali. Bakit? Dahil kapag nagkamali kayo, lahat ng nakita sa inyong pagkakamali, yun ang isusumbat nila sa inyong kabalik. Sasabihin ng mga nasa labas ng gawain ito na hindi taga El Shaddai, akala ko ba mababait na yung mga yan? Akala ko ba mga anak na El Shaddai yan? Bakit ang tutulis pa rin ng mga nguso? Bakit mga suplado at suplada pa rin? Hello? Amen? Anong ibig sabihin ng mga makamundo? Hindi nila nakikita sa atin, sa ating mga araw-araw na ginagawa, yung salita ng Diyos na napapakinggan natin dito, na dapat ito'y ating ipinatutoo. By our action, hindi natin kailangan sabihin,
sabing anak ako ng Diyos. Ang tawag doon ay lip service lang. Ang kailangan ng Diyos sa atin ay makita niya at makita ng ating kapwa sa labas ng gawain ito na yung salita ng Diyos na pinakikinggan natin dito at pinapalakpakan ay nakikita sa ating pang-araw-araw na buhay. At yon ang pinakamainam at pinaka-powerful na pagpapatotoo ng salita ng Diyos. Tingnan po ninyo, ilang taon na ang gawain ng Panginoon sa Cavite City? Napakatagal na ho. At marami na pong pagkakataon na kayo ay nakadalo dito, na nakapakinig ng salita ng Diyos. Ilang ulit na rin ako nakapagtok dito. Hindi na humabilang sa daliri. Pero alam niyo po ba, kada Biyernes na may nagpupunta rito ng preacher, kayo-kayo pa rin pong nakikita namin mga mukha. Walang nagbago, walang bago, walang naidagdag. Anong problema, Brother Dario? Nag-MPG naman kami araw-araw. Hindi po masama iyon. Mabuti pong pamamaraan nyo para makaakay tayo. Pero gusto ko sabihin sa inyo, kung idudugtog natin sa ating pinag-uusapan ngayon, the Holy Spirit empowerment us. Tayo ay binigyan ng Espiritu Santo ng kanyang kapangyarihan para magamit natin ang kapangyarihan ito sa larangan po ng pagiging buhay na patotoo ng salita ng Diyos. So makikita natin, kaya hindi tayo makaakay, kaya hindi tayo makapagdala ng bagong attender sa gawain ng Diyos dahil hindi nakikita sa atin through our action yung salita ng Diyos na ating pinakikinggan kapag tayo ay umaattend ng prayer meeting. Pag-uwi nyo ng bahay, yung mga iniwan nyo sa bahay, magtatanong yan sa inyo. Totoo yan. Yung mga galing sa amin pag Martes Sabado, galing Cavite, galing Bulacan, galing Pampanga, galing Laguna, yung mga iniwan sa bahay nila, magtatanong yan kasi alam nila galing kayo ng prayer meeting. Kasi nagpaalam kayo sa kanila, anak, dyan muna kayo ha, aatin kami ng prayer meeting sa San Roque. No ho? So alam nila nasa gawain kayo. At inaasahan nila pag-uwi nyo mamaya, meron kayong ipatotoo sa kanila. Hello? Magtatanong yung nanay mo. Magtatanong yung mister mo sa'yo. Magtatanong yung mga anak mo sa'yo, nanay. Tatay, kamusta yung gawain sa San Roque kanina? Anong sabi ng preacher? Naku anak, ang galing ng preacher. Sigaw ng sigaw, pawis na pawis na. Anong sinabi? Ewan ko. Biro mo? 3 oras kayo dito. Tapos umaasa po sila, meron kayong kahit papano. May ibabahagi kayo sa kanila. Amen po ba? At pagkatapos, anong ginagawa natin? Pinipilit natin sila na maisama sa gawain ng Diyos. Anak, sa Friday, sama kayo sa akin na magpe-prayer meeting tayo. Sasabihin ng anak, ayoko muna sumama, nanay. Kasi wala ko makitang pagbabago sa inyo. Hello? Amen? Ngayon, mga minamahal, wala tayong rason na pwedeng idahilan sa Panginoon. Kasi hindi siya nagkulang. Anong ginawa ng Panginoon? Brothers and sisters, dumating yung pangako ng Ama, yung pangatlong persona, yung Espiritu Santo. Nung Pentecost, siya'y pumanahog sa atin. At ang sabi ng Acts 1:8, and you shall receive power. Para saan yung power? Sabi ng Panginoon, upang kayo ay maging mga saksi ko. You will be my witnesses for me. Yun ang purpose ng power.
natin ang Panginoon. Tingnan niyo po yung palakpak niyo, walang power. Halata. Amen po ba? Huwag po natin sayangin yung pagkakataon na tayo mga mananampalataya ni El Shaddai, tagasunod ng gawain ito, na tayo ay binabaan niya ng kapangyarihan. Huwag po natin sayangin yun. Yun po'y ibinigay niya sa inyo. Hindi sa mga makasanlibutan. Sa inyo na laging umaattend dito. Amen? Hindi lang tayo dapat na andito ngayon para maupo, sumisigaw lang ng amen, at pumapalakpak. Dapat pakinabangan tayo ng Diyos. Sa papaanong paraan? Pakikinabangan niya tayo sa pamagitan ng pagpapatotoo natin ng lahat ng ginawa niyang mabuti sa buhay natin. Kapag nakita ng mga kapitbahay ninyo na nabubuhay sa inyo at kumikilo sa buhay ninyo yung kanyang salita, magtataka po sila. Ma-amaze yung mga kapitbahay ninyo. Sasabihin nila, ano nakain ng kumari ko? Laki ng pinagbago. Dati masungit ito, ngayon ang bait-bait na. Hindi na nangungutang. Hindi na chismosa. Hindi na siya umiinom ng alak. Hindi na nininigarilyo. Ang laki ng pinagbago. Amen? Dahil doon, sila mismo, brothers and sisters, hindi mo na sila aakayin. Dahil sila mismo, kusang loob, sasama na sa iyo dito sa simbahan dahil may nakita silang iba at magbabago sa buhay ninyo. Narinig po ninyo? Palakpakan natin ang Panginoon. So yun ang una. The first ministry of the Holy Spirit as empowerment, bilang pagpapalakas. Tayo ay binigyan niya ng kapangyarihan para maging buhay na saksi ng salita ng Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, brothers and sisters, the second ministry of the Holy Spirit on the believers as guidance, bilang patnubay. Amen po? Sabi po ng John chapter 14 verse 16. John chapter 14 verse 16. Pakinggan niyo po ito. Sabi ni Jesus, ako'y dadalangin sa Ama upang magpadala pa siya ng isa pang patnubay na makakasama natin magpakailanman. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung malasakit ng Panginoon para sa ating lahat. Ayaw niya kasi tayo na maiiwan dito sa lupa na pag-alis niya na tayo ay nangungulila, nalulungkot, walang kumakalinga. So bago tuluyang umalis ang Panginoon sa lupa at iwan niya ang kanyang mga alagad, siya po'y nagdasal sa kanyang Ama. At ang kanyang dasal, Ama, magpadala ka pa ng isa pang patnubay na makakasama ng mga taong ito magpakailanman. At ang patnubay na kanyang tinutukoy na makakasama natin magpakailanman, walang iba kundi ang Espiritu Santo. Hello? Amen po ba? Bato-bato sa langit, ang tatamaan po huwag magagalit kay Brother Dario. At makinig kayo mabuti. Bilang mga Katolikong Kristiyano, naniniwala talaga tayo sa doktrinang merong iisang Diyos pero may tatlong persona. Amen? We have one God but three in Spirit. Three in person.
Amen? Nung umalis ang Panginoon sa lupa at iniwan niya ang kanyang mga alagad, sinabi po ng kanyang dasal na ang kanyang Ama sa langit magpadala ng isa pang patnubay na makakasama natin. Doon sa content ng prayer ni Jesus, maliwanag na maiintindihan natin na tayong mga Katolikong Kristiyano ay merong iisang Diyos, 3 persona. Nagdasal ang Diyos o nagdasal ang Panginoon sa kanyang Ama. The first person in the Spirit. Amen. Sino ang nagdasal? Si Jesus Christ, the Son of God. The second person of the Spirit. At sino yung pinag-pray niya? Yung patnubay, yung Espiritu Santo, the third person of the Trinity. So maliwanag yun. We have one God, but 3 in person. Ano ngayon ang gagawin ng pangatlong persona? Ayon sa dasal ng Panginoon, siya ang magiging patnubay natin magpakailanman. Lingid sa inyong kaalaman, nasa inyo at sumasa inyo ang Espiritu ng Diyos. Palakpakan natin siya. Amen po? Ito po ang biblical explanation dyan. Sabi po ng John chapter 14, verse 17, 1 kabanata 14 ang talata po ay 17. Ito'y ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala niyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Palakpakan natin siya. Hallelujah! Dahil kilala natin ang Espiritu Santo, dahil naniniwala tayong may isang Diyos, 3 persona, sabi ng Biblia, lahat ng naniniwala patungkol dito, yung Espiritu Santo ay sumasayo at nanangahang sayo. Anong gagawin niya habang nasayo? Papatnubayan ka niya. Pag-alis mo ng bahay, kasama mo na siya. Iginagay ka niya para hindi ka madapa, para hindi ka mabangga ng kotse, para hindi ka maaksidente. Buong magdamag habang tulog ka, ipinag-iheli ka ng Espiritu Santo. Pinapatnubayan ka niya habang tulog ka. Pag namamalengke ka, kapag namamasyal ka, kapag yung anak mo nag-aaral, yung mister mo nagtatrabaho, sila'y pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Yan ang ginagawa niya sa atin. The Holy Spirit as our guidance. Sabi nga sa lumang tipan, kapag dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. Kapag dumaan ka sa ilog, hindi ka malulunod dahil Kasama natin ang Diyos. kasama natin ang Diyos. Ngayon sa bagong tipan, kasama natin ang Espiritu Santo. Dumaan man ang buhay mo ngayon sa madaming problema. Dumaan man ngayon ang buhay mo sa maraming pangangailangan. Hindi tayo mangangamba sa bagay na iyan dahil lagi tayong pinapatnubayan, kinukupkup at kinakalinga ng Espiritu Santo. Iniwala kayo doon? Huwag muna kayo matutulog ha, malapit na ako matapos. Brothers and sisters, amen? Ngayon kung ang paniniwala natin sa bagay na ito, na tayo mga mananampalataya ay pinapatnubayan nga ng Espiritu Santo. Lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu Santo ay aware siya at sensitibo siya sa kilos ng Espiritu ng Diyos sa buhay niya. Sensitive siya.
Pag sinabing sensitive ka, lahat ng gagawin mo, lahat ng sasabihin mo, ay ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi ang mga taong puspos ng Espiritu Santo, hindi nakikipag-away, hindi nakikipagtalo. Ang taong pinapatubayan ng Espiritu Santo, hindi nagmumura, hindi nagchichismis, hindi naninira ng kapwa, hindi namimintas, hindi uminom ng alak, hindi ng bababae, hindi naninigarilyo, kasi sumasa kanya yung Espiritu Santo. Pero, kung sinasabi mo na ikaw ay naniniwala sa Espiritu Santo at sumasa iyo ang kanyang gabay, pero nang bababae ka pa din, naninigarilyo ka pa din, umiinom ka pa din ng alak, naninira ka pa rin ng kapwa mo, nagmumura ka pa din, ibang espiritu ang nasa iyo. Dalawa lang yan. Isang Holy Spirit at isang evil spirit. The choice is yours. Amen po ba? Amen. Yan ang pangalawang ginagawa sa atin ng Espiritu Santo. Pinapaklubayan niya tayo. Upang hindi na tayo bumalik sa ating lumang buhay nung hindi pa natin alam at kilala ang gawain ito. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Pangatlo, brothers and sisters, the third ministry of the Holy Spirit on the believers, una, as empowerment, pangalawa, as guidance, at ang pangatlo, brothers and sisters, as conviction. Sabihin niyo po, conviction. Conviction. Kapag napapakinggan niyo po yung salitang conviction, ano pong ibig sabihin nito? Sumagot kayo para awa niyo na. Conviction. Halimbawa, ganito. Sa loob ng isang korte, may akusado, may abogado. Amen? At yung suspect o yung akusado, guilty siya sa kanyang ginawang kasalanan. O, dahil guilty siya, Di punishment. automatic convicted siya. Hindi niyo po? Yes. Oh. Nakatulan na siya. Kasi guilty siya sa kanyang ginawa. Na ang produkto ay kasalanan. Dahil guilty siya, automatic convicted siya. So, nagit niyo na po yung sabihin ng conviction? Yes po. Amen. Yan ang pangatlong ginagawa ng Espiritu Santo sa atin. Kinukonvict niya tayo. Hinahatulan niya tayo. O makinig kayo ha. Baka magkamali kayo ng pangunawa dito. Ang pangatlong ginagawa ng Espiritu Santo sa mga agaya nating mananampalataya, kinukonvict niya tayo. Hinahatulan niya tayo, hindi para mapasama, hindi para ipahiya. Hinahatulan tayo ng Espiritu Santo upang tayo ay ilayo sa kasalanan at ilapit sa Panginoong Jesucristo. Pag nagsisimba tayo, habang itinataas ni Padre yung ostia, yung katawan ni Jesus, ito, makaka-relate kayo dito. Makinig kayo. Sabi ni Father, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Narinig po ninyo? Pag nagsisimba kayo, lagi niyo po napapakinggan yan. Ang inaalis ng kordero ng Diyos ay ang kasalanan. Amen? Yung kasalanan na humahatol sa tao para siya ay dalhin sa isang lagayan, hindi dapat doon nakararating ang tao.
ko, sabi ni Father, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Hindi sinabi ni Father, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga makasalanan. Iba po yun, di ba? Ang inaalis sa atin, kasalanan. Hindi inaalis ng kordero ng Diyos yung mga makasalanan. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Ang mga makasalanan ay labis na mahal ng Diyos at ang Diyos ay galit sa kasalanan. Kaya inaalis niya sa atin yung kasalanan upang tayo mga makasalanan ay matutong magbalik loob sa Diyos. At ang ginagawa ng Espiritu Santo sa atin ngayon, kinukonvict niya tayo. Saan? Doon sa mga mali at hindi tama na ang produkto ay kasalanan na nagpapalayo sa kalooban ng Diyos. Hindi ba? Example, yung misis nakita niya, yung mister ng pitaka niya, ang kapal ng laman. Hinintay niyang makatulog si mister. Nung makita niyang tulog na si mister, kinuha niya yung pitaka ng kanyang mister at kukuha ng ilang pirasong tag 5,000. Nung kumukuha na siya, sabi ng Espiritu Santo, anak, huwag mong kunin yan, masama yan. Hello? Amen. Kinukonvict niya tayo, hindi para mapasama at para mapahiya. Hinahatulan tayo at hinahamon tayo ng Espiritu Santo na huwag nating gawin yung mga bagay na masama. Amen po ba? Ito, may babasahin ako sa inyo. Wala na naman tayo matapos. Sabi po ng John chapter 16, verse 8. John chapter 16, verse 8. Sabi ng Biblia, pagdating niya, sabi ni Jesus, sino po yung niya? Yung Espiritu Santo. Sabi ni Jesus, pagdating niya, ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katwiran, at tungkol sa paghatol ng Diyos. O listen, pagdating ng Espiritu Santo, patutunayan sa atin, patutunayan ng Espiritu Santo sa mga makamundo, sa mga makasanlibutan, sa mga hindi kumikilala sa Espiritu Santo, patutunayan niya sa kanila na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan. Anong ibig sabihin nito, mga minamahal? Sa mga makamundo, okay lang sila magkasala. Kasi mali yung kanilang pagkakilala sa kasalanan. Amen po ba? Sa mga makamundo, sa mga hindi mga tao kagaya natin, okay lang sa kanila na gumawa ng mali, na gumawa ng hindi tama, na ang produkto ay kasalanan. Kaya para sa kanila, okay lang ang magkasala. Bakit okay? Kasi mali ang kanilang pagkakilala sa kasalanan. Kaya maraming tao sa labas ng simbahan ito, nagpapatuloy, paulit-ulit, na gumagawa ng kasalanan kasi mali ang kanilang pagkakilala sa kasalanan. Siyempre, kapag mali ang pagkakilala ng isang tao sa kasalanan, yung kasalanan ay ipagtatanggol niya. Tatangkilikin niya. Kukonsintihin niya sa buhay niya. Halimbawa, nabasa ni Mrs. sa cellphone ng kanyang mister na naiwan doon sa ibabaw ng refrigerator kasi tumunog. Nakialam si Mrs. Nabasa niya si Mr. may number 2, may number 3, may number 4, may number 5. Pakialam meron kasi. Hindi naman yung cellphone, binabasa niya. Dinabok mo tuloy si Mr. Anong ginawa ni Mrs.? Hinarap si Mr. Papa! Nabasa ko yung cellphone mo, may nag-text.
May ibang babae ka. Palagay nyo ba aamin si mister? Hindi po. Sasabihin ni mister, wrong sin, hindi akin yan. Bakit niya aaminin? Amen? Hindi niya aaminin yon. Itatanggi niya yon, kukonsintihin niya yon. Ipagtatanggol niya yung kanyang maling ginawa. Bakit? Ay masarap sa ibang kandungan eh. Gusto makatikim ng ibang putahe. Yun ang sinasabi ng Espiritu Santo, na parito siya para patunayan niya sa mga mundo, sa mga makamundo, sa mga makasanlibutan, na maling-mali sila sa pagkakilala tungkol sa kasalanan. So dahil mali, lagi sila gumagawa ng kasalanan. Para sa kanila, okay lang mga babae, uminom ng alak, manigarilyo, magnakaw, mangubit. Kaya ang bansa ng Pilipinas, kurap na kurap. Diba? Yung mga mahal mo sa buhay, pag pinagsasabihan mo sila, tatay, huwag ka na manigarilyo. Masama yan sa kalusugan mo, makakasakit ka. Sasabihin ng tatay, ito na nga lang ang bisyo ko, aawatin mo pa ako dito. Hiro mo ha, ipinagtatanggol niya yung mali. Tinatangkilik niya pa yung mali. Kinukursinti niya pa yung mali. And later on, pagtungtong niya ng 50, wala na siyang baga. Sulog na yung kanyang baga. At doon niya marirealize, dapat pala nakinig na ako sa anak ko. Eto ngayon na pala ako. Nasira yung aking baga sa kasisigarilyo. Narinig po ninyo? Kapag kinonsinti natin yung kasalanan, kapag ipinagtanggol natin yung mali, yung consequence dito, ang magsasabi talaga sa'yo na mali ang ginawa mo. Iba po sa malang tingin sa akin. Naiintindihan ko po kayo. Siyensya na kayo, ako may hawak ng mikropono. Kapag hindi ko sinabi sa inyo ito, mananagot ako sa Panginoon. Dahil paglabas nyo rito, aakbayan kayo ng demonyo. Sasabihin ng demonyo sa inyo, iba nang may pinagsamahan. Siyempre, sisisihin ninyo, yung preacher kasi hindi kami tinuruan ng ayos. Kaya nga kami na nandito para ipadala sa inyo, ipadala sa akin, na dapat huwag nating inaalagaan ang kasalanan. Amen po ba? So ulitin natin ha, as empowerment, pampalakas, kapangyarihan. Pangalawa, guidance, patnubay. Pangatlo, conviction. Ang tawag nila dyan, konsyensya. Hindi po. Ang tawag natin dyan ay conviction. Kinukonvict tayo ng Espiritu Santo. No? Hindi para ipahiya, kundi para itama natin yung mali. At yung baluktot ay dapat natin ituwid. Amen po?